Praise the Lord. Puri ng Panginoon, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Welcome sa ating pagsamba. Lahat po ba ay pinagpala ng Diyos sa umagang ito? Dahil tayo ay nakapanambahan, ika nga. Salamat sa pagtila ng ulan. At tayo ay nagkaroon ng pagkakataong hindi na nagumpay ang kaaway upang tayo ay pigilin sa pagsamba. Kaya nag-post na nga ako, sabi ko, ang tayong gusto mapunta ng langit, hindi naman nagpupunta ng simbahan. Wala lang, gusto ko talaga ma-encourage ang taong wag kaligtaan ang araw ng pagsamba. Kasi ito talaga ang ina-anticipate ng Panginoon na tayo ay makadulog sa Kanya. Tayo po ay saglit na manalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat sa iyong katapatan sa isang singkad na isang linggong nakalipas. Sa pag-ibig mo't awa, kahabagan, biyaya, Panginoon. Ama, salamat sa kalakasan, kalusugan, pamilyang magmamahal, tahanang aming sinusukuban. Ama, salamat sa mga tinatangkilik naming hanap buhay na nabubuhay sa aming pamilya, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tapat ka sa amin. Na bawat araw na lumilipas, lagi mo kaming inaalalayan, ginagabayan, pinagpapala at binubuhay. Ama, salamat dahil sa araw na ito, nais naming dalhin ang pasasalamat mula sa aming buong puso. Ang iyong pagkatapatan sa amin, ang aming pasalamat na papulit pagsamba sa iyong kadakilaan. Dala-dala, Panginoon, ang mga bunga ng iyong pagkatapatan sa iyong mga tinatangkilik, mga ikapu at pagbibigay upang bilang pasalamat sa iyong katapatan sa amin. Ito'y bahagi ng iyong kaloob sa amin. Ama, dalayan ko, O Diyos, sa pakinig ng iyong mga salita. Gabayin mo ang bawat sa banal na Espiritu, kumilos ka. Na iyong abang alipin, Panginoon, ilagay mo sa iyong likuran, O Diyos, Panginoong Jesus, ikaw may taas at may pahayag. At sa aking mga labi, mamutawi ang iyong mga salita na kailangan ng iglesia, ng iyong mga anak sa araw na ito, sa kanilang kalakasan, paglago, at katapatan sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, pagpalain mo iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil ko pong recotitos dito, tissue, alcohol, katingko. Ako po ay may sakit, pero ayaw ko maniwala sa kasabihan na kapag nagbe-birthday, nagkakasakit. Pero it's been 3 weeks ago, laging, ang nakakatuwa sa Panginoon, tuwing darating ang Friday weekend, gumaganda pakiramdam ko. Pagdating po ng Lunes, ng Linggo ng gabi, Lunes, may sinat na po ako niyan. Lulugo-lugo na po ako niyan. 3 weeks yun. At nabot ng 3 weeks, naisip ako na magpa-check up. Nagpunta ako sa aking health provider last Thursday para magpa-check up na kasi pabalik-balik ng aking lagnat. So may palang 4 na uri ng sakit yan. Kapag kayo nagpa-doktor, sulitin niyo, ibabayad niyo. Palatanong ako bakit kaya may mga sakit ganyan? 4 na uri pala. Ngayon, I'm not a doctor, I'm your pastor. Pero nakuha ko lang sa doktor na nag-check up sa akin on Thursday. There are 4 kinds of reason why we have sick. Number 1 is viral. Ito ay kusang nawawala in a matter of 3 to 5 days. Paracetamol, mga ibuprofen, nawawala siya kusa. So sabi niya, ikaw po, ba't hindi nawawala? So second is bacterial. So ito na kailangan antibiotic. So dapat 2 weeks pa lang kapag di nawawala. Kailangan nyo na magpa-check up para sa antibiotic. Ako inabot ng 3 weeks. Yung 3 weeks ko paid So on the 3rd week, sabi niya, yun nga. So pang-4, tinatawag na punjal. May mga foreign fungi and bacteria pumasok sa atin, nagdudulot sa atin ng sakit. No? Then pang-4 is parasites. No? Merong parasito. Merong dependent na isang bagay sa loob nating katawan, kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman. So those are 4 kinds of sicknesses. And this is my 2nd day of my antibiotic. So medyo pakalma na, pagaan. Pero still, I'm not feeling well. But I do not let this sickness to forbid me to do my ministry for the Lord sa iglesia. Napakahirap. First time kong na-late sa aking sermon outline kay Ate Dolor, kahapon ng umaga, Saturday. Paso, asan na ito? Na-stress ako. Kasi hindi pa nagagawa ang aking mensahe. Alam niyo po, kagabi, na-kompleto ang mensahe. First time kong nag-cramming. Sorry, Lord. Pero talagang, my spirit is willing, but my body is weak.
Pero kagabi, thank God for the wisdom na kinumpleto niya ang mensahe ng Panginoon para sa inyo mga kapatid. It is for you. Talagang it's my guilt feeling na ang kakainin niyo ngayon ay sardinas. Hindi ko siya nasangkot siya ng isang linggo, pero I'm leaning on the Spirit of the Lord. The word of the Lord will edify everyone to strengthen you. Ito ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito para sa iyo, kapatid. Okay, we're talking about today the called and the anointed. Okay, called and anointed. Yan. So, ang ating character for today are the disciples. So, the first Sunday, we talk about King Saul. And last Sunday, Pastor Boy talk about King David. Dalawang hari na tinawag at in-anoint. This time, pasok tayo sa New Testament about the disciples, how they are called by Jesus and by being anointed to spread the gospel. So, in our passage today, we see two sets of brothers, dalawang magkapatid, whom Jesus calls to follow Him in the passage. Basahin natin, balikan natin. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon, na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda na mga tao. Noon di iniwan nila ang kanyang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya na paglalakad at nakita niya na rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat at tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. So we see two sets of brothers whom Jesus calls to follow Him in this passage. The two brothers are Peter and Andrew. Si Pedro at si Andres. Sino matanda dyan? Si Andres ang matanda kay Pedro. Then James and John responded to Jesus' image. Apat na magkakapatid na unang tinawag ng Panginoon upang makumpleto ang kanyang mga disipulo. They're the four disciples. So the gospel today, Matthew chapter 4, verse 18-22. The first disciples to be called are listed like this: Simon, Peter, and Andrew, James, and John. So one day soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray. And He prayed to God all night. Do you know, when Jesus called the first 12 disciples, He prayed all night. Ito yung tinatawag nating overnight prayer. And He prayed to God all night, and at daybreak, pagsikat ng araw, He called together all His disciples and chose 12 of them to be the apostle. Grabe ang Panginoon. Anak na ng Diyos, mismo siya ay Diyos, nananalangin upang magkaroon ng patnubay para siya ay tumawag. So, sa aming mga kapastoran, sa mga board na nagkakaroon ng, ngayon ay goal ay magkaroon ng bagong set of board, dapat pala din namin kayo ipanalangin. Sino pala ang dapat? That we should pray for those people that have been chosen by the Lord according to His will. Kasi ang Panginoon mismo, bago siya pumili ng 12, overnight siyang nanalangin. Oh God, just is so amazing, God. So, pag kinaumagahan, puyat, walang tulog, ulaga ang Panginoon. At tinawag ang kanyang mga disipulo, hindi kami tatawag, pipiliin ko na ang 12 finalists. Then Jesus Christ, called the 12 apostles, and here they go. Hello to everyone, the 12 disciples of Jesus Christ. The Simon, Andrew, James, John, Philip, Nathaniel, Matthew, Thomas, James, Simon, Thaddeus, and the famous Judas Iscariot. Yan. Kaya pala, no? Iniisip ko lang, pinag-pray ng Lord ng overnight, pero napili pa rin si Judas. Nag-fail kaya ang Lord? 12 overnight siyang nag-pray to choose the 12 disciples according to God's will. And na-include doon si Judas. If you read the gospel, there's a purpose why Judas was chosen. Meron talaga siyang role para sa kamatayan ng Panginoon. That's why they're chosen. So, pag merong pinili, kung merong siyam na board, may isang pinili para sa ako.
Joke lang ha. I'm not saying sa board may masok na Judas. I'm saying that, may nabasa ako sa post na, si Jesus na, dakilang guro. Meron pa siyang mga disipulong nag-fail. Meron pang mga disipulong nagkasala o nag-backslide. Meaning, it's not according to the teacher or the leader kung saan nakadepende ang galing at tibay ng pananampalataya ng isang tao. Kahit anong galing ng teacher mo, imagine Jesus Christ Pero si Judas ay nag-fail. Hindi na sinisisi si Jesus. You cannot blame a teacher, you cannot blame a pastor for the failure of a certain student or a member. Ay, sino pastor niyan? Ba't ganyan yan? Parang sinasabi mo na, sino magulang niyan? Ba't ganyan yung batang yan? Nasa tao pa din So, we see, dito muna tayo. Basa ko muna dyan. So, we see a lot of different impressions when we come to the people's mind that these people are called, prayed by God overnight, prayed by Jesus overnight, and then they're chosen to be among the 12 disciples. Hindi natin alam ilan yung natira, yung mga talunan na hindi napili. Okay. So we see a lot of different impression in the people's mind when they hear the word Christian. Tanong ko sa inyo, are these 12 disciples Christian? Yes or no? Hindi kayo makasagot. Napakasimpleng tanong. Ano sila? Christian o Muslim? O Buddhism? They're Christian kasi they're followers of Christ. So given na, these 12 disciples are Christian. Now, trivia. Did you know the word Christian is used 3 times in the Bible? 3 times lang ang ginamit ang salitang Kristiyano sa Biblia. Whereas the word disciple is used how many times? 281 times used in the Bible. O tanong saan, Pastor, yung 3? Yeah, Acts 11:26, Acts 26:28, 1 Peter chapter 4, verse 16. Yan yung 3. Para wag niyo ako questionin kung biblical na sinasabing yan ng trivia. Eh, Pastor, 281 times. Akin ka sa office mamaya. Isa-isayin natin ko sa iyo. So, imagine, 3 times only that the Christian word, the word Christian is mentioned in the Bible. But the word disciple is mentioned 281 times. Yan yung verse. Okay? So, ito, difference between a Christian and a disciple. Basahin nyo nga. A Christian reads the Bible. But the disciple teaches the Bible. So, diyan mo makikita sino ka ngayon. Next. For the Christian, Jesus is his Savior. And for the disciple, Jesus is his Savior and Lord. Meaning, kapag Christian ka lang, Savior mo lang ang Lord. Hindi mo pa siya Lord. Because you're not following it. You're just a Christian. Pero syempre, given na pag Christian, ligtas yan. Savior mo yan. May Savior kayo. But the question is Jesus is your Savior and Lord? So you can call Jesus as your Lord if you are a disciple. A Christian gathers with other believers. Every Sunday, we're all Christians gathering together in worship, in assembly to worship the Lord. But a disciple makes other disciples. We just fellowship as Christian. We just go attend, go home. You're just a Christian. But if you're a disciple, you make other disciples. Gumagawa ka ng disipulo. You duplicate yourself. A Christian's goal is to go to heaven. Totoo. Kaya sabi ko sa post ko kanina, ang dahil taong gusto mapunta ng langit, ayaw naman magpunta ng church. Eh, paano makapunta ng langit? Sa church ka, hindi makapunta. A Christian's goal is to go to heaven, but a disciple's goal is to take others to heaven with him. Yun ang disipulo. Hindi niya, ako lang pupunta ng langit. Kailangan makasama ko yung pamilya ko. Kailangan makasama ko yung asawa ko, yung mga anak ko. Kailangan makasama ko ang kapitbahay ko. That's a disciple. Desiring that other soul to be with him, with her in heaven. That's a disciple.
No? Ang Christian, yan yung walang concern about other soul. Yan yung nagdi-desire ng kaaway, mapunta ka na impyerno, chismosa ka. Mangungutang na hindi nagbabayad, mapa-impyerno ka. No? Mga politikong magnanakaw, mapasa-impyerno kayo. Nakakagalit, ano? Pero as a disciple, we have the goal. Naiyak ako sa prayer ni Deacon Bian kanina about sa nation, nakakaiyak talaga. No, yung sa PhilHealth, PhilHealth ba yun? Hindi, GSIS, kami ni Deacon Sonia. Si Maring Sonia kasi taga-government to eh. Kapag nag-post siya ng government, talagang, siya yung, kasi ang laki ng pera mong binayad sa GSIS, Anong latest news? Ininvest in billions and it lost. Nalugi. Iyon, isa sa mga empleyado na nagsisinter. Pero, paano pagdating ng panahon na kailangan nilang pera? Di ba nakakalungkot, nakakaawa ang ating bansa? Wala tayong magawa, lang na mag-aklas tayo, FCF. Just we should pray. Panalangin natin yung mga taong ito na makakilala sa Panginoon, kahit yung mga diskayang yan. There's no impossible in the Lord. No? Mapalad lang sila. Mapapatawad sa kasalanan, maliligtas, pero nanagana ng bilyong piso. Yun lang ang edge nila. Pero God can forgive them. Yun lang, no? So, we should keep on praying for our nation. Talagang nakakaawang ating mga anak, our future generation, na ito ang mamanahin. No? Na talagang nakawan dito, nakawan. So worst is talagang, kung pwede lang umalis ng Pilipinas, No? Parang dumating sa point na parang I hate being a Filipino. We have a greedy leaders, greedy politicians. Wala na matuwid, wala na kahit isa. Yan, nag-express na naman si Pastor. Nakakadagdag sakit eh. So 1 Peter chapter 5 verse 8. May the God of all grace, who called us to be His eternal glory by Christ Jesus, after He have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. So may promise ang Lord sa kanyang salita. Ito yung may the God of peace, all grace. No? Pagkatapos yung magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makabahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalulatian kasama ni Kristo Jesus. Why Jesus called people? Why Jesus called Christian? For them to enter heaven in a perfect, established, and strengthened. No? Ito yung kalooban ng Diyos eh. No? Ang tanong natin ngayon, our topic for the how Jesus calls. Paano ba tumawag ang Panginoon? Number one. Ito yung example nila ni Simon Peter and Andrew when Jesus called them. Parang pag binasa niyo po yung passage for today, ang bilis naman nila magdesisyon. No? When Simon Peter followed Jesus, hindi naman ganun kabilis. Kilala niya na si Jesus Christ during that time na makita sila sa dagat. Kasi kilala niya na si Jesus. Kasi si Jesus ang nagpagaling sa kanyang biyanang magaling. Joke lang. Alam niyo ba, mataas ang lagnat ng biyanan ni Peter. So, kilala niya si Jesus, so pinuntahan ni Jesus ang bahay ni Peter. Pinagaling niya ang kanyang biyanang magaling, nagumaling. So from then on, kilala ni Peter si Jesus. Then after ng healing ng kanyang biyanan, follows this event that Jesus Christ called them, follow me. So na-establish na ang pagkakilala ni Pedro kay Jesus kung sino siya. Hindi natin alam sino si Peter. Ano yung na-establish sila sa kasi hindi naman pwedeng right there and then sumulit sila na walang paliwanag. Ano yun? Hypnotize? Diba? So itong apat ito, kung ba't sila sumunod sa Panginoon, they already know who is Jesus. They establish on their minds and their knowledge that who is Jesus. That's why they follow Jesus. Number one, Jesus calls the willing. Ay, dito magko-conflict yung mga tinatawag pero ayaw. Ay, ito talaga yung aking tinuga ng gabi. Lord, paano ba ito? Namimilit kami, pero ito yung sabi mo sa akin ngayon. Jesus calls the willing. Lahat ng aming i-encourage, ayaw. Ngayon, maja-justify yung mga umaayaw.
What's the meaning of the Lord about Jesus calls the willing? Jesus didn't necessarily call the greatest, the smartest, the best looking, the strongest, or anything else. He called the willing. That the question is, kailan dumating ang willingness ng taong tumugon sa panawagan ng Panginoon? Even my testimony, I never desire or apply or even speak to myself or to other person, I want to be a pastor. There's no willingness in that. There's no willingness in that. Pero do you know that in frontal yung mga pagsasalita, pero in their heart, kung bubuksan nyo ang puso ng mga taong ito, ng mga tinawag, hindi, sa kalaliman ng kanilang puso, may willingness silang sumunod sa Panginoon. Hindi lang nabubungkal. Kasi bakit? Kasi yung willingness na yun, natatago sa puso na, natatabunan ng other concerns. Fear, insecurity, other priorities. Yun ang nakatabon doon eh. Pero sa puso ng taong ito na tinatawag ng Diyos, may willingness yun. Like ang binabanggit na walang taong nagsabing, gusto kong maging pastor. Gusto kong maging chairman of the board. Gusto kong maging elder. Wala po tayo makakitang ganun tao. Meron man, isolated case kasi, anong pinagmamalaki ng taong ito? Di ba kasi merong motibo yung mga yun eh. Pero yung mga taong walang motibo, ito yung mga taong umaayaw. Pero halungkatin mo ang mga puso ng mga tao kasi tinatawag sila ng Lord eh. God called, Jesus called, for He knows these people have their willingness. Hindi siya tatawag na alam niyang i-isnabin siya, mga kapatid. Yung pag-i-isnab nyo, yung pag-i-ignore nyo, yung pag-ayaw nyo ngayon, is just a tip of the iceberg. Pero sa kailaliman ng iceberg na yan, it's a great boulders of ice with a heart of willingness. Huhukayin lang yan ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 26-29, brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before Him. Talagang tumatawag ang Panginoon yung mga hindi great eh. Hindi yung mga matatalinong sobrang talino, hindi sobrang gwapo, sobrang ganda. Tingnan naman kami. Simple lang kami, hindi naman kami gwapo. Hindi naman. Di ba? Kung artistahin ako, kung ako'y malaal din, do you think magpapastora ka? Di ba? Gagamitin ko yung kagandahan lalaki ko sa pagpapayaman, sa pag-artista. Di ba? So God chose those who have no things to brag on, na walang taong pinagmamalaki. Sabi na, para ipahiya ang mga taong may pinagmamalaki. No, ito lang. If you're super talented, and you think God is going to use you because of that, get that out of your mind. Kung feeling mo, ikay talentado, you are wise, you are equipped enough to do a certain duty or a position in the church, alisin niyo sa isip niya. If you're untalented, and you think that God can't use you, get that out of your mind. In the same way, kapag alam sa sarili mo, hindi ko kaya, wala akong alam, nakakahiya, alisin niyo dito sa isip niya. Because it's not about us, it's all about Jesus. It's not about you, it's all about Jesus. He called us to follow Him. He has chosen us to be used to be His disciples. Marami ang tinawag, kukunti ang pinili. Sabi sa English, many are called, but few are frozen. Marami ang nanglamig, kukunti ang nanigas. Hindi, tamang verse. Marami ang tinawag, subalit kukunti ang pinili. Meaning, marami ang kinatawag ng Diyos.
Ngayon, kukunti ang pipiliin kung sino maging pastor, sino maging elder, sino magiging ministry head, sino magiging board. Pipiliin tayo kasi hindi naman lahat ay magiging pastor. Hindi lahat ay pastor dito. Speaker class natin, dito na. Ang pagkain natin, lechon na. Sa dami ng ating speaker class. So it's not about you. It's not about your status. It's not about what's your reason. So He calls you to follow Him. And He chose you to be His disciples. It's not about us, it's all about Jesus. If we are willing to follow Jesus, He can do something supernatural through us to change the world. So kapag willing ka na talaga, dumating talaga ang point na talagang willing ka, Lord, sige Lord, susunod na ako. Anoint na ako, patong na ako ng kamay. Nominate na ako. So those decisions, kapag you just follow, then God will do something supernatural for you to change the world. Kasi kapag tinawag ka na, nakahanda ang equipment, ang mga sandata na ibibigay niya sa'yo kasi tinawag ka niya. Now, second point, how Jesus calls. Kayo na? Ano kayo na? Sa program niya. Jesus calls the willing, and the second is how Jesus calls. Jesus is the one who initiates the discipleship process. He calls us. So si Jesus ang nag-i-initiate ng discipleship. Dahil tinawag niya tayo. Hindi si pastor o sino mang father or mother in faith. It is Jesus who initiate the discipleship process. Sabi sa Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners into repentance. Nung pa lang, nang tinawag ka ng Panginoon, na lumapit sa Kanya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nang dumating sa punto kayo na humingi ng tawad, pinagsisihan ng iyong kasalanan at talikuran ng mga pagkakasala, doon pa lang nagsimula na ang discipleship sa iyo ng Panginoon. Doon pa lang dinidisipulo ka na ng Panginoon. From the very first start, you became born again. You accepted the Lord as your Lord and Savior. Jesus Christ started the discipleship. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, ang Panginoon ay napakatapat. Na talagang sa Kanyang mga pangako, lagi siyang tumutupad. Did you notice that the disciples did not go seeking Jesus? The disciples who were called, they are in the middle of working their jobs. Jesus sought them and just said them, follow me. When Jesus called, hindi yung panahong ikaw ay available. When Jesus called, hindi yung panahong you are ready and very willing. Jesus called the time you are busy. Jesus called when the time you are successful. Jesus called when the time you are happy and contented. Jesus called when the time you are enjoying your life. Kasi ang Panginoon, tumatawag siya sa panahon you are in the comfort zone. And God is calling you out to try the uncomfort zone. Alam niyo mga kapatid, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon sa panahong, bakit tinatawag tayo na? Kasi Jesus Christ need us for the gospel. Kailangan tayo ng Panginoon. 1 John chapter 5 verse 24. The one who calls you is faithful. Say amen. Ang tumawag sa inyo ay tapat. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang lahat ng mga bagay na ito. When you follow Jesus, God will do everything. Ever since I followed Jesus, I became a pastor. I became a pastor at the age of 21 years old. When I obey Jesus Christ, from then on, God provides the wisdom. God provides the training. God provides the people that will help me to improve my ministry. Talaga lang, dumating sa akin yung 10 years of my lowest point of my life that I became a prodigal son, that I've tried the sin, yung mga hindi ko nagawa ng young people, ng kabataan ko, dahil ako'y laking Bible school, Sunday school. Pero nung yung 10 years na yun, the point in time na talaga tinry ko. Na-try ko talaga yung mga ganun. Pero doon ko na-realize that I'm called. If you are called, kahit magkabusengwa-sewa buhay mo,
naging sumama ka na sa mga satanista. Time will come that the Lord will bring you back into His home because you are called. Walang taong backslider. Kapag ang tao nag-backslide, hindi na bumalik sa paglilingkod, never been a saved person. Dahil the very first start, hindi naging genuine ang kanyang pagtanggap. Tandaan niyo mga kapatid. Kahit ang isang tao mawala sa ating paglilingkod, halimbawa, 10 years natin kasama ngayon, wala na. Kapag yan ay ligtas, babalik at babalik sa Panginoon yan bago siya mamatay. Kasi ligtas talaga siya. Nangyari po sa akin. Akala ko din ako makakabalik eh. And I realized, Lord, thank you. I belong to what you called, mga tinawag mo, at destined to be saved na maligtas. 100% I can tell you in eye-to-eye contact that when I die today, I'm saved. Kaligtasan na dapat i-share natin sa mga taong wala nito. Ako yun ang hirap ng aking loob sa aking mga kapatid. I've been always reaching them out, praying for them. They're supporting me. Tuwan-tuwa sila sa akin bilang pastor. They're not joining me, but I'm still praying for them. Magkaroon ng kabigatan sa mga taong ito. Next, Jesus initiates the call. Siya nagsimula ng tawag. Then, He empowers the call. Kapag tinawag ka ng Panginoon, pinangyayari niya yun at pinapalakas ka niya. Then, He sustains the call. Yung pagkatawag sa iyo. Mini-maintain niya yun, sinusustain niya, pinoprovide niya, karunungan, kaalaman, pinansyal. I always experience God's sustaining grace. Talaga. Kahapon talaga, all day, I'm stressed, I'm sick. Tapos yung faith report na corrupt. Ginagawa ko na ng Friday night, konti na lang, idudugtong ko na lang yung mission, outreach mission nila, Pastor. Biglang na-corrupt. Start ulit ako sa una. Kaya kagabi, mission report, faith report at saka aking sermon. Thank God for the grace. I survived. Salamat sa Panginoon. Palapakan natin, Diyos. So, it's God's sustaining grace. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ipoprovide niya lahat. Hindi ka niya bibigoyin. John 15:16 says, you did not choose me, but I chose you. I want you to go and produce fruit. So ang Panginoon, pag pinili tayo, yung pagkakapili sa atin, meron karugtong eh. Magbubunga daw tayo. To produce fruit. And that your fruit should remain. Buwat sa nagbubunga, yung bungang iyon, hindi mananatili. No? So sa pananatiling yon, tsaka na natin magagawa ang gusto nating hingin sa Panginoon. No, di ba? Delight yourself in the Lord and the Lord will give the desires of your heart. Yung mga desire nyo, gusto nyong ibigay ng Panginoon, bigyan nyo muna ng kaluguran ng Diyos sa buhay mo. Sumunod ka sa Kanya. It's not about us. It's all about Jesus. He called us to follow Him. Tinawag nga tayo para sumunod sa Kanya. He has chosen us to be used to be His disciples. Number 3, how Jesus calls. Jesus calls us to follow. Ba't ka tinatawag? Para sumunod. Jesus called us to explicitly to follow Him. Did you know that the word disciple means follower? Ang kahulingan doon, disipulo, tagasunod. The heart of being a disciple of Jesus is being a follower of Jesus. Jesus told the disciples to follow Him, and Jesus is the one who calls. So ang pagtawag, ang katugunan ay ang pagsunod. Matthew chapter 4 verse 19, come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for the people. I will make you fishers of men. Ano mo, of all the ministries, mga kapatid, hindi ko tinatari-atari ang ministry. Hindi ko kinakriteria. Pero, ang the ultimate calling for us to serve the Lord and to be disciple is to reach out people. Hindi sapat yung you're mightily used by the Lord in the music ministry, in the prayer warrior, in the speaker class. Dito ka lang. 2025, magtatapos na po. Ilan na po nadala nyo sa Panginoon? Ilan na po ang naimbita nyo sa church para mag-church? Ang dali-dali pong mag-imbita. Just use your social media. People will be curious. What's your life? Tested.
bakit may mga taong itinatago ang kasuotang Kristiyano? Ano yung dahilan? Hindi nakapagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang pagiging Kristiyano. Ako po, mayabang po ako bilang Kristiyano. Pinagmamalaki ko ang kaligtasang meron ako. Pinagmamalaki ko ang kagandahan ng Panginoong binigay sa akin ng iglesyang ito. A family of grace, a family of well-love. Pinagmamalaki, a good facility. Grabe ang Panginoon. When I was, nung wala ako sa akala ko, hindi ako makakabalik. And nakita ko yung mga kapwa ko, pastor, mga head pastor na malalaking church, nainggit ako eh. And I can't imagine God will give me. That's what they have. Talaga sabi ko, grabe ang Panginoon. Kaya dumula pinagmamalaki ko ang Panginoon. At sa pagmamalaki kong yon, marami nayayabangan. At ang mga taong nayabangan, na curious, pastor, saan ang church mo? Magisimba kami. Hindi man sila mabalik. At least alam ko kung anong kalooban ng Lord, kung babalik at babalik sila. Pero there are many people, members of the church today had been my invites. Pinagmamalaki ko ang Panginoon na being a part of the FCF family. Why? They're the fruit of bragging your Christianity, your Christian life in the social media. Pag yung palachismis sa mga kapitbahay, invite. No? No, hindi niya kaya magpaliwanag ng gospel. Dalhin niya din dito at linggo na umaga, kami ni Pastor Boyet magpapaliwanag ng gospel. When Jesus calls us, He calls us to follow Him, which includes learning from Him, imitating Him, and submitting to His plan for our lives. Yan ang goal ng Lord. Jesus called us to explicitly follow Him. No? Tayo din tinawag ng Panginoon na sundin siya. Did you know that the word disciple means follower? The heart of being a disciple of Jesus is being a follower of Jesus. It's not about us. It's all about Jesus. We don't need to follow our own desires, our preferences, and goals. We need to follow Jesus. 3 weeks ago, a month ago, natuwala ako sa post kong ito about the red flags of the church. Sa 10 red flags na yan, naging concern ako. Kasi sabi ko, sana, dapat kapag meron ditong wala sa FCF, dapat ilagay. Sadly, number 1 ang medyo wala tayo. Wrong teaching. Mali ba ang tinuturo namin? Money above all. Mukha ba kaming pera? Meron ba tayong 7 box dito? May opening ba tayo tuwing prayer meeting? No, ito lang ang church, ewan ko lang ito lang ang church, ang opening tuwing service lang, Sunday service. Pero other events, wala po kaming mga offering. Kasi we believe that God is so generous God. No? And one take of offering, God will give. No love in the church. Meron ba rito masungit? Hindi kayo mahal. Iniirapan kayo, hindi kayo malaulang ka pa. No, lahat ng mga na-invite ko, ang ganda ng feedback na sa FCM. They're accommodating, friendly. No? And I invited people who are transgender or LGBTQ. Naalala niyo ba? Yung mga na-invite ako. No? Ang ganang feedback, walang judgment. Walang tumitingin sa kanila sa itsura nila. No? Palapakan niyang Panginoon. FCF. You're in the good, Then, no correction of sin. No? Kapag hindi kami nagtutuwid ng kasalanan, wala, red flag yun. No? Kaya kami nagtutuwid ng mga late. Kaya kami nagtutuwid ng mga hindi, di ba? So, correction of sin. Kapag si pastor lagi, okay lang. Red flag po yan. Huwag naman masyadong laging expect na mabait ng pastor. Minsan kami magsusungit naman ako. Kaya ko ba magsungit? Okay, worship feels like a show. Okay, in fairness naman sa ating ministry, every time they stand, spirit-filled. Kaya time to time, kapag may mga worship leader na talagang umiyak ako, minimessage ko sila, Nak, thank you. Alam niyo ba? Mga worship leader? Diba? Minimessage ko, di ba? Nak, salamat, napaiyak mo ako. Because worship should not be a show. It should be a service. Worship, no growth in faith. Yan. Red flag daw ang church kapag ang member hindi lumalago. Sino hindi lumalago dito? O hindi ang church ang red flag, ikaw ang red flag.
No? Anyway, may mga sabi member na, Pastor, lumalago po. Praise God. Sabay-sabay tayong lalago. Bossy leaders! Boss ba si Pastor? Si Pastor Reggie ba? Bossy? Nautusan ko na ba kayo mag-akyat ng tubig dito ating umaga? If I can do it, I can do it. Hindi ako magtututos. No? Kapag naging bossy na kami, doon na kayo paalam. Okay. Sabi ko, sige, go. Bossy si Pastor. Number 9, no program in discipleship. We have programs in discipleship, the speaker class, the faith groups. Nandiyan na, nilatag na ng Panginoon. No program in mission, we have mission. I'm very glad every Saturday, talagang nakikita ko lang sa picture na pinapadala nila. Very grateful ako, talagang lumalago ang ating outreach mission. Salamat sa mga faithful, Brother Eli, Brother Noli, Ate Mita, Ma'am Tita, sino pa, Queenie. Salamat sa inyo, talaga every time, every Saturday, talaga God is so good. Kaya nga talaga, ang lakas ng vibes namin na ito ang magiging ating daughter church. Di ba, Pastor? 150,000 for a 500 meter square lot. Magkakaroon tayo din ng Prayer Mountain, FCF Prayer Mountain. Palakpakan natin ng Panginoon. Ay, natutuwa talaga kay Lord. Lalo kay Pastor, talagang lalo magana si Pastor. Kung gano'n siya kagana sa kanyang outreach mission, ako naman ay nalulungkot sa aking faith groups. But I faith group leaders, hindi ako nagagalit sa inyo, hindi ako nagatampo. My prayer is that the Lord will teach your heart to be compassionate with your members, okay? Kaya nga ang request ko kagabi sa faith group GC na at least once a month na lang. Hindi na 4 weeks. No? Once a month lang. Makita ko lang. Ngayon, sabihin ko na po, by January, guro, we can restructure the faith groups. So we've been worried about other members na hindi po na minister. Hindi ko naman kaya lahat isa-isa inyo. So, thank you for the people, for the faith groups who've been continually, kahit pautay-utay, kahit pasundot-sundot, okay lang po yun. At least yung member nyo, hindi sila na-stagnant. Okay? So we have program in discipleship, we have program in mission. Ang tanong, paano kaibahan ng soul winning sa discipleship and mission? Ang discipleship po yan, kasi yan, Christian na yan eh. Na-win na natin sila eh. At sang discipleship is one of the command of Christ na disciple all nation. Ginagawa natin ganyan. Ngayon yung mission naman, it is to reach out people, going there according to their needs. Ito tawag na yung kailangan nila, no? Although, yung mission, magagamit din yan sa soul winning. But the soul winning per se happens in every disciple, mga kapatid. Kaya sabi ko, ayun ang wala po tayo. We have a red flag in FCM. Is one red flag is enough for you to stay or to go? I will stay. As a pastor, kailangan gawa ng paraan to. Next month will be a mission month. I'm guiding, asking and praying for the Lord. What will be His direction? Para maging blue ang red flag na to. Palakpakan pa natin, Panginoon. Praise God. In conclusion, Jesus called the disciples to follow Him fully. Jesus wants all of us. He wants all our devotion, all our resources, all our commitment, all of our heart, all of our soul, all of our minds, and all of our strength. Jesus is calling us fully. Sa tinatawag tayo ng Panginoon. For the faith groups, reflection question, what do you think that made the first called disciples to follow Jesus? Itong apat na magkakapatid. Anong palagay nyo ang nagtulak sa kanila para sumunod sa tawag ng Panginoon? Application question, are you willing to leave something behind in order to follow Jesus? Hindi ko na masyado discuss. Ano yung give up ng magkakapatid nang sumunod sila sa Panginoon? Now, if you have the calling, if God calls you for a certain ministry or certain calling, and God asked you to give up something, are you willing to do it? Faith group leaders, no? Steer nyo ang utak, ang mind, ang soul,
ang spirit ng inyong mga members. I mean, there are comments, there are updates about some of the faith groups are lumalago. No? May mga member na nag-message, Pastor, nabuhay ang aking kaluluwa, nabuhay ang aking espiritu sa faith group. So, sana, ganun. No, it is for God's glory. Gawin niyo po ang faith group, not for Pastor Reggie, na humingi po ako ng report. No, I can assure you that this is a task given to me by the Lord to pass on to you. It's a calling of the Lord. Okay po? So, wag po kayo maya sa akin kung wala mga faith report. Ito lang, from the very start, ito lang, November. At least isa lang, hingi lang ako isa. Hingi lang po kami ni Lord ng isa. One faith group meets. Okay. Yan po. Ay, patawarin niyo po ako kung nakasama ng mga loob. Ito po ang sardinas na inihanda ko. Palakpakan po natin ng Panginoon. May I call on the first and worship team? Let's rise up. Let us commit our heart to the Lord today, our life, buhay natin. Ang Diyos ay laging tumatawag. Ang tanong, sino pa ang di tumutugon sa pagkatawag? I can say, I'm already responded to the call of the Lord. Pastor Boyd already responded to the call of the Lord. The board already responded to the ministry heads. And all those people who follow Jesus because they've been called to minister. And I mentioned about the difference between a Christian and a disciple. Are you contented to be called Christian? Biblically, it was also only mentioned 3 times in the Bible. Or are you willing to be called disciple? We've been mentioned in the Bible 281 times. It's because discipleship is the ultimate calling of the Lord. Let's sing to the Lord. Hallelujah. Setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Yes, Lord. Serving you for all eternity. Let's sing at God. My eyes set on you in this race that I run. Forever always, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, let's follow Jesus. My Jesus, my Lord. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Be by your side. No longer I, but Christ living in me. Yes, Lord. Serving you For all eternity. The longer I stay. in this waste I run. Yes, Lord. No longer my ways, until they will be done.
Make me a servant, my heart's on. Yes, Lord. Clinging to the cross. Yes, Lord, we follow you, oh God. Yes, Jesus. That's my Lord. Lord, call us today, oh God. Hallelujah. No, Lord. Yes. Yes, go. But I'll be by your side. No longer I, but yes, Jesus. Serving you for eternity. Yes, Jesus. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. May this word be upon our lips, that the word, I'll follow you. Lord, when you called us, you know that you will sustain us. Every time you call, Lord, we ask our heart to heed your calling. Panginoon, pag tinatawag mo kami, O Diyos, alam namin, Panginoon, may gusto kayo ipagawa sa amin. May mga ministeryong panghabang buhay, pero may mga ministeryong time frame, maikling panahon. Pero sa maikling panahon, Lord, may purpose kang nais mo ipagawa sa amin para sa kaungulad at kalalago ng iglesia. Lord, sa mga kapatid na yung tinatawag, nawa, Panginoon, masaliksik nila ka ng mga puso, Panginoon. At sa kanilang kaibuto ng mga puso, there's a willingness that you've implanted in their heart. The willingness to follow you and serve you, O God. Panginoon, pag tumawag ka ng disipulo, alam namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Mga disipulong isusustain mo, provide mo, takot, karunungan, kahihiyan, pero ibibigay mo ito, Diyos, dahil sa iyong kapangyarihan, Lord. Biyaya mo, Diyos, ang tanging saligan ng mga taong sumusunod sa iyo, Panginoon. Walang taong sumunod sa iyo, Panginoon, na napahamak. Kung kaya, Panginoon, sa bawat pagkatawag mo, Panginoon, dumudulog kami, O Diyos, na sana, Panginoon, may mga taong tutugon sa iyong pagkatawag. Ama, salamat sa umagang ito, mapagpala iglesia, kalakasan ng aming kaluluwa at espiritu. Salamat, Ama, sa iyong salita, Panginoon. Biyaya mo, Diyos, sa banal na espiritu. Salamat sa iyong pagkilos. Pagpalay mo, iglesia ng FCF, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone, mga kapatid. God bless you all.